mga ka-OFW, mga kabayan ko dito sa bansang Saudi Arabia. Maligayang pagbalik sa aking channel, NinzaM.tv. At sa araw na ito ay meron tayong panibagong update patungkol pa rin sa mga bagong naidagdag na kaso dito sa bansang Saudi Arabia sa mga taong nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Pero bago tayo magtungo sa detalye ng balita natin sa araw na ito ay alamin muna natin ang kalagayan at sitwasyon sa buong mundo. Ilan na nga ba ang mga confirmed cases sa buong mundo, ilan ang nasawi at ilan ang tuluyang gumaling. Ayon nga sa datos ng World Meter ay malapit na mag-2 milyon ang total ng kaso sa buong mundo. Meron niyang eksaktong bilang na 1,955,648. At ang nakakalungkot na balita ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasasawi sa virus na ito. Meron ng 123,436. At ang magandang balita mga kabayan ay patuloy namang tumataas ang bilang ng mga gumagaling sa virus na ito. Meron ng 462,781 ang tuluyang naka-recover sa COVID-19 or novel coronavirus. At ang active cases natin sa buong mundo ay meron na 1,369,431. At ang nunguna pa rin na bansa sa buong mundo ay ang bansang Amerika na meron ng mahigit 500,000 na kaso ang naitala sa kanilang bansa. At magtungo naman tayo kabayan sa kalagayan ng Pilipinas patungkol pa rin sa COVID-19 or novel coronavirus. Ayon nga sa huling update ng Department of Health sa araw ng April 14, 2020 ay meron pa rin bagong naidagdag na 291 na bagong kaso na naitala sa araw na ito. At ang total sa Pilipinas sa araw ng April 14, 2020 ay meron ng 5,223. Subalit patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay sa Pilipinas. Mas marami ito kaysa sa mga gumaling. Meron ng 335 na katao ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19 na ito. At ang mga tuluyang gumaling sa virus na ito ay meron ng bilang na 295 na katao. At yan ang update natin para sa bansang Pilipinas. At magtungo na nga tayo sa pinaka-update natin para sa araw na ito. Ang kalagayan nga ng Saudi Arabia patungkol sa paglaganap ng mga kaso ng COVID-19 or novel coronavirus dito sa bansang ito. Ayon nga sa inilabas na anunsyo ng Ministry of Health at mga ibang mapagkakatiwalaang pahayagan dito sa Saudi Arabia, gagaya ng Saudi Gazette, Saudi Buzz at Arab News, ay meron pa rin bagong kaso na naidagdag sa araw na ito, April 14, 2020. Meron ngang 435 na bagong kaso ang naidagdag dito sa Kingdom of Saudi Arabia at ang total ng bilang ng confirmed cases dito sa Saudi Arabia ay meron ng 5,369. At ang nakalungkot na balita ay meron na 73 na katao ang binawian ng buhay dahil sa virus na ito. Sa kabilang banda ay meron pa rin magandang balita dahil patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga gumagaling sa virus na ito. Meron ng 889 na katao ang tuluyang gumaling sa COVID-19. At ang active cases dito sa bansang Saudi Arabia ay meron ng 4,407 na katao ang mayroong COVID-19 or novel coronavirus at patuloy na ginagamot dito sa Saudi Arabia. At magpunta naman tayo sa detalye kung saang mga rehiyon ng Saudi Arabia ang mga bagong kasong naitala na ito. Ang karamihan sa araw na ito, April 14, 2020, at ang may pinakamaraming bilang ng mga bagong naidagdag na kaso sa araw na ito ay sa city ng Riyadh na merong 114 na katao ang nag-test positive sa COVID-19. Sumunod dito ang Makkah na merong 111, meron namang 69 sa Dammam, sumunod ang Madinah na merong 50, ang Jeddah na merong 46, ang Hufuf na merong 16, ang Buraida merong 10, merong 7 sa Dahran, 4 sa Tabuk, at merong tigi-1 sa Hail, Kaharj, Al-Baha, Kubar, Samta, Bisha, Abha at Taif na nagtototal nga sa 435 na bagong kaso na naidagdag sa araw na ito. At ang total confirmed cases nga dito sa Saudi Arabia magmula nung simula ay meron ng 5,369. At yan nga mga kabayan ang mabilisang update natin sa araw na ito. Patuloy ngang tumataas ang bilang ng kaso dito sa Saudi Arabia. Kaya naman ginagawa ang lahat ng pamahalaan ng Saudi Arabia para ang virus na ito ay hindi na kumalat pa dito sa Kingdom. Andyan ang pagtatalaga ng mga curfew hours dito sa Saudi Arabia. Ang majority ng regions and areas sa Saudi Arabia ay under sa 3 p.m. hanggang 6 a.m. curfew at meron ding mga regions na under 24 hours curfew na maaring lumabas from 6 a.m. hanggang 3 p.m. Pero meron ding regions na kung saan ang ilang district sa loob ng region or city na ito ay under sa strict 24-hour curfew na kung saan ay bawal lumabas ng bahay at ipoprovide lamang ng government ang kanilang mga pangangailangan.
At patuloy pa ring suspendido ang mga international flights maliban na lang sa mga special flights kagaya ng pagpapabalik ng mga Saudi nationals mula sa ibang bansa. Sila po ay merong mga biyahe mula sa ibang bansa papasok dito sa Saudi Arabia. Bagong ang update dito sa Saudi Arabia ay binubuksan ng Saudi government ang pagpapauwi nga sa mga expatriates na nakatapos ng kontrata sa kanilang mga employer. Pinapahintulutan nga ng Saudi government na i-process ng kanilang mga employer ang kanilang pagpapauwi. At ito ay iproproseso via online. At patuloy pa rin kansilado ang mga domestic flights dito sa Saudi Arabia, kasama na ang mga land transportations kagaya ng bus, taxi at train. Muli kong pinapaalala mga kabayan na umiwas muna tayo lumabas at pumunta sa mga pampublikong lugar at i-practice natin ang social distancing at least 1 meter away mula sa ibang tao. At isa sa pinaka-importante at pinaka-basic na paraan para makaiwas sa virus na ito ay ang paghuhugas ng kamay. Recommended po yan ng World Health Organization at Ministry of Health dito sa Saudi Arabia. Ugaliin natin maghugas ng kamay gamit ang sabon at ang tubig. At kung meron tayong mga inquiries, mga katanungan o mga dapat i-report sa Ministry of Health, ay tumawag sa kanilang hotline 937. At kung meron tayong mga katanungan at inquiries sa ating embahada at konsulada, ay tumawag sa mga numbers na naka-flash sa screen. At yun lamang po mga kabayan ng update natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel, ninsm.tv. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click nyo na ang subscribe button para parati kayong updated sa mga bagong uploads and videos natin. Maraming salamat sa panonood sa video na ito, ninsm.tv. Nagpapaalam.